right here at Jesus Cavite Page. God is good all the time. 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 Amen. Praise the Lord. Glory be to God. God is good all the time, and all the time God is good. Good evening to everyone. Welcome po sa ating our online prayer meeting dito lang sa Jesus Comfy Church from Monday to Friday, 7 to 8 p.m. Ayan. Glory be to God at mapagpalang gabi po sa ating lahat. Thank you, Jesus. Ayan, binabati ko ang aking asawa, si Sisma. Thank you, Lord. Brother Yuma. Ayan. Taglat po tayo ng tag. Thank you, Jesus. Yes, salamat sa Panginoon at salamat na naman sa panibagong araw na pinagpala at binigay sa atin ng ating Panginoon at sa gawain ito na hindi mapapatid, no? Hindi titigil at hindi hinto. Ayan. Salamat sa Panginoon. Praise the Lord. Ayan, pakitag and share po yung ating gawain dito sa OPM. Praise the Lord. At sama-sama po tayong maging digital evangelist, no, sa gawain, no, sa ating Panginoon at sa araw-araw, no. Lagi tayong magsaliksik ng salita ng Panginoon upang hindi tayo mapaglabanan ng mga gawa ng kaaway. Praise the Lord. Good evening sa iyo. Montoya family, praise the Lord. Ayan. Congratulations din natin pala sa ating newlywed na si Mommy Beng and si Brother Steve Reynold. Praise the Lord. Glory be to God. And bago po ang lahat, ayaw muna po ay Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, Lord Heavenly Father. We thank you. We glorify you, Lord. Salamat po, Panginoon. Manaming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri. At kami ay dumudulog, Panginoon, sa iyong harapan. Ngayon, Lord, sa aming gawain, sa aming OPM, Panginoon, lokoban mo po, Panginoon, ang pagpapala ng iyong banal na spirito at tulungan mo kami, Panginoon. Use us, O Lord Jesus, to spread your word. Use us, O Lord, as your mouthpiece, Father God. Tulungan mo kami, Panginoon. Bawat isa sa amin, Lord, ay tinatouch mo ang kanilang mga puso in the name of Jesus. At tulungan mo sila, Panginoon, na huwag silang mahiya. Yung mga gawa ng kaaway na to, Panginoon. Lord, yung hiya, Panginoon, upang ibahagi ang iyong salita, Lord, isinasaway namin sa makapangyarihang mong pangalan. Tulungan mo po, Panginoon, ang gawain ito, Lord, ay lalo pang lumago. At lalo pang mabless yung mga kapatid namin, Lord, lalo na yung mga new blessing, mga bago pa lang, Lord. Help them, those first time, second time, Lord, tulungan mo sila, Panginoon, upang sila ay lalong lumalim pa, Panginoon, ang kanilang pananampalataya sa kanilang pagkaalam, Panginoon, sa iyo, Lord. Mas lalo ka pang mahalin, Panginoon, dahil kami ay unang mong minahal at kami, Panginoon, kaya kami nakakapagmahal dahil ikaw, Panginoon, ang unang nagmahal. Maraming salamat, O Diyos, sa pagpapala. Tulungan mo kami, Panginoon, ang gawain ito ay tumubo, lumago, Panginoon, sa aming puso ang mga salita at magkaroon ng maraming bunga. Maraming salamat po. Lahat ng ito ay aming tinataas sa iyo lamang, Ama. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Yes, mapagpalang gabi. Yan. Greeting sa ating newlywed, si Mommy Beng Becerra. Ayan, Reynolds na yan. Thank you, Lord. Mapagpalang gabi, Pastor Roban, Sis Bell, Brother Jonard, Sis Willie. Thank you, Lord. Tuloy lang sa ating gawain. Huwag natin kalimutan mag-tag, mag-share, at pakifollow na rin yung ating Facebook page dito sa Jesus Comfy Church.
At salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. Yan, sino pa ba mga kasama natin, mga nagagandahan at mga naggagapuhang mga kapatid sa pananampalataya sa ating Panginoon. Ayan. Pinapapogi, pinapaganda. Good evening sa'yo from China, Sis Ria Quaresma. Praise the Lord. Kay Sis Riby May at mga Quaresma family. Praise God. Yes. Uy, mapagpalag sa'yo. Good evening. Brother Bernie Borja. Ayan, namiss ka namin sa men's ministry. Tuloy-tuloy lang sa gawain at huwag tayong hihinto sapagkat kung tayo hihinto parang nakipag-disconnect ka na agad sa Panginoon, pero ang Panginoon ay patuloy sa atin na lumalapit, no? Ayan, thank you Lord. At yan, let's ready our heart to sing this song and to praise our Lord Jesus, no? Itong title na to is Buhay Sa'yo. Buhay ba ang Panginoon sa'yo, kapatid? Ayan, buhay na buhay, no? Sapagkat ikaw ay buhay. At dito makikita mo yung grace ng ating Panginoon, yung pagpapala sa'yo sa araw-araw. At ayan, mararanasan mo yan sapagkat tayo ay buhay na buhay. Buhay sa'yo! From Jesus Comfy Church, tayo na magpuri, mga kapatid. Amen. Buhay sa'yo, ang puso ko'y buhay sa'yo, hindi nalalayo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Buhay sa'yo.
Yayakapin ka ng mahigpit, ang puso niya'y umaapaw. Manumbalik ka ang sinisigaw, patakbo na siyang lumalapit. Yayakapin ka ng mahigpit, ang puso niya'y umaapaw. Manumbalik ka ang sinisigaw, halika na purihin siya, sa piling niya ay sasaya. Ipan mo na ang trumpeta, isigaw ang pangalan niya. Ipan mo na ang trumpeta, at isigaw ang pag-ibig niya. Ipan mo na ang trumpeta, at isigaw ang hallelujah. Buhay sa'yo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Hindi nalalayo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Buhay sa'yo, buhay sa'yo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Hindi nalalayo, ang puso ko'y buhay sa'yo. Amen. Praise the Lord. Buhay sa'yo. Ayan, buhay na buhay. Si Mami Beng. Praise the Lord. Ayan. Thank you, Jesus. Good evening sa'yo, Sis Ruth Inonog, Sis Lola. Mapagpalang gabi rin sa'yo, Sis Cheng, Brother Mac, AJ Julian, and Ate Maribel. Ayan. Mapagpalang gabi, Mami A. Sis Ingracia Mori. Thank you, Lord. And good evening sa'yo, Sis Moby. Thank you, Lord Jesus. At ayan mga kapatid, dako muna tayo sa ating comfy break. Amen. Dagdag kaalaman, matutuklasan dito sa Comfy Break. That's a good idea. Presented by OPM Online Prayer Meeting. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Glory be to God. Salamat sa Panginoon. Yan. Lagi po tayo magbasa at basahin natin itong Proverbs o itong Kawikaan sapagkat ngayon mga kapatid, nandito na tayo sa chapter 24 at gusto kong basahin sa inyo itong verse 3 to 4. No? Sabi rito in New Living Translation yata to. Thank you, Lord. And sabi rito, homes are built on the foundation of wisdom and understanding. Where there is knowledge, the room are furnished with valuable, beautiful things. Ayan. Thank you, Lord. At alam niyo mga kapatid, sa ating tahanan talaga yung nagsisimula itong paano ma-build yung foundation, no? Nung buong pamilya, nung member ng family. At dito mga kapatid, sinasabi kung yung mga ating pag-uugali, no, kung di na-build yan sa magandang foundation, lagi ka na lang nagmumura, yan. Lagi ka na lang nagsasalita, no, nagbabangayan kayo ng iyong asawa. Dito marami kang iniisip, mga problema, no, parang wala na yung strong foundation na tinatawag. At dito, dun nga, nag-e-end up ang isang relationship, no? Yung family nasisira because they don't have a strong foundation na tinatawag. Pero, mga kapatid, dito sa Bible, sinasabi rito na yung bahay are built on the foundation of wisdom. Sapagkat
sa magulang nag-start yung karunungan. Siyempre, pinapasa natin yan sa ating mga anak, no? Kung ano yung karunungan, yung wisdom na meron yung magulang, siyempre, yun din yung ma-acquire ng isang bata o ng iyong anak. Pero, mas maganda rito, tinuturo ng Bible, yung wisdom na tinatawag na nagmumula sa Diyos. At kung meron kang wisdom nito mga kapatid, sigurado yung family ay merong matatag na pundasyon, no? At hindi matitinag, no? Sabi nga ron sa salita, I build my house upon the rock. Kaya kahit dumaan man yung bagyo, anuman problema ang iyong maranasan sa inyong pamilya, no? Ito ay magiging matatag. Kaya thank you, Lord. Amen. Presented by OPN Online Prayer Meeting. Praise the Lord! Ayan, announcement. Ng ating gathering, physical gathering is weekly na. At meron po tayong gagawin, no, na Glow Concert sa darating na linggo. August 27 po yan mga kapatid. Don't miss it. Napakaganda. At dito tayo ay magsama-sama magpupuri. Meron mga parapol, may mga pag-games, may mga teatro, no? May mga magsasadula ron at doon makakapulot tayo ng magagandang aral, no? Makakapulot. Kaya salamat sa Panginoon at ini-invite namin kayo sa darating na August 27. Dito lang yan sa GIG Mall, Las Piñas. Ayan, pinagkalog ni Lord yan. Salamat din sa nagpagay ng lugar na pagpalain ka. In the name of Jesus. Salamat sa Panginoon. Thank you, Lord. At yan, naka-order na ba kayo ng inyong mga damit? At marami na nag-order. Limited stock lamang. Kaya mag-order na kayo. At alam ko na meron pa yata. Thank you, Lord. At yan. Thank you, Jesus. Yan, malapit na po tayo sa Word of God. At basahin natin mga kapatid yung Romans chapter 3 verse 22. Yan, ready your Bible, ready our hearts to receive His Word. At dito mga kapatid, sama-sama tayo na tumuklas, no, ng salita ng ating Panginoon. Paano ba yan, Brother Huge? Siyempre, basa ka lang ng Bible at dito mangungusap talaga sa iyong Panginoon. Amen! Thank you, Lord! Yes, yes! Good evening says, Mars, Ami Casimiro. Ayan, thank you, Lord. Yung mga nag-attend dyan sa wedding, shout out dyan. Dami ng mga post. Glory be to God. Ayan, salamat sa Panginoon. Ano pa ba ang ating mga ganap, no? Thank you, Lord. Ayan, binabati rin natin ang ating mga kapatid sa pananampalataya, mga churches from all around the world. All around the world na ang Jesus Comfy. Ayan, meron tayo sa Greece, meron tayo sa Canada. Ayan, thank you, Lord. At pararamihin pa yan ng ating Panginoon. Salamat din sa mga pastor dyan na nag-guide, no? At nagtuturo, nagpapastol. Praise the Lord! Salamat din. Salamat natin sa ating mga pastor. Thank you, Pastor. Amen. Yes, let's go to the Word of God in Romans chapter 3 verse 22. Amen. Thank you, Jesus. Mga kapatid, sabi rito, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. Amen. Manalangin po tayo mga kapatid. Thank you, Jesus. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos. Salamat po sa salita at binhi na itatanim po, Panginoon, sa aming puso't isipan. Dalangin namin, Panginoon, ang pagpapala, Panginoon, ng banal na Espiritu sa paggabay at pagtulong sa amin, Panginoon,
na kami ay ma-direct, Panginoon, sa tamang gawain. Na kami ay i-guide, Panginoon, sa mga mabubuting gawain, Lord. At tulungan mo kami bawat isa, Panginoon, na laging magpasakop sa iyo. At tulungan mo kami, Panginoon, na sa lahat ng gawain, Panginoon, Lord, mangusap ka, Panginoon, na hindi kami hihinto. At hindi kami hinto sa pagdalo sa mga gawain ito, Lord, sapagkat dito, Lord, sinasabi mo na you are fellowshipping with us. Kasama ka namin, Panginoon, sa bawat ganap at bawat gawain, Panginoon, ng iyong ministry, Lord, at na ipinagkaloob mo. Dalangin namin, Panginoon, na makaabot pa, Panginoon, sa mga malalayong lugar ang iyong salita. Tulungan mo kami, Panginoon, na ito'y tumubo, lumago, at magkaroon ng maraming bunga. Salamat po. Ito'y aming tinataas sa makapangyarihang pangalan. In Jesus' name, Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Ayan, kamusta kayo mga kapatid? At, ayan, dalangin ko na everyone is safe, no? At nasa tahanan na, at dalangin natin na sa araw-araw ng ating gawain, no? Huwag natin kalimutan na paggising pa lang sa umaga, magdasal na tayo. At bago ka matulog, syempre, kailangan mo pa rin makipag-communicate kay Lord. At yun nga ang ganda ng aking pakinggan, no? With regarding dun sa speaking in tongues, no? Kailangan din pala na everyday lagi nating ginagawa yun 10 minutes, no? Everyday. Pero let's not talk about that. Pero ang ating paksa ngayon, ang ating title, mga kapatid, na pag-aaralan is charisma. Ayan. Good evening sa ating mga kapatid, mga new blessings. Ayan, wini-welcome namin kayo. Gayon din yung ating mga team replays, yung na nakikinig, no? Na hindi on time, pero kung meron siyang pagkakataon, dun siya nakikinig ng salita ng Panginoon, at ayaw niya kasing ma-miss yung gawain ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang tanong ko rito, ayan, who among you, sino ba rito yung may charisma na tinatawag? Alam nyo ba yun yung charisma? Meron ba tayo nun? No? Yung charisma kapag yung, like for example, yung isang salesman, no? Nagbebenta, "Sir, bili ka na. Bili ka na ng produkto ko." "Ano ba yung produkto mo?" sabi nung pinagbebentahan. "Basta sir, bili ka na, maganda ito." No? O sige na nga, dahil magaling yung charisma mo, sige, bibili na ako. Ano ba yan? Talaga, naku-curious ako dyan. No? "Sir, maganda ito, at ito ay pampalaki ng muscle." Yan. Yung payat pala yung binibentahan. Kaya dito, mga kapatid, no, mapapansin mo na may mga charisma ang bawat isa, no, na tinatawag na paano ka makapang-akit, and sabi nga ron, you are influencing other people, no. Maganda yung dating, no, sa kanya, kaya napabenta mo siya, no, nakabili siya sa iyo. Kaya mga kapatid, ayan, basahin natin, or may mga comment ba kayo dyan about charisma. Good evening sir, Brother Herman Rodolfo, Sis Bea. Yan, wala ba kayong charisma dyan? Thank you, Jesus. Napakaganda ng paksa natin, mga kapatid. Dito, matututunan natin ano ba yung talagang ibig sabihin ng charisma, no? At alam yon na yung charisma raw is, yun nga, to influence other people, no? Ano ba ang charisma mo? Ang charisma mo ba ay sa pagiging magagalitin, no? Kapag darating ka ng bahay, no, gutom na gutom ka, talaga magwawala ka. Asan na yung pagkain ko? Asan na yung kape ko? Ayan, kape na naman. At gaya ng mga bagay, no, na hindi ka nais-nais, something na parang may charisma rin. Ako ang charisma ko, wala lang.
Yung face ko lang naman, sabi ni Sisma. Sabi rito mga kapatid sa Cambridge Dictionary. Ayan, pag-aralan natin to. Sa Cambridge, medyo malayo-layo yun, ha. Sabi rito, yung charisma raw, special power that some people have naturally. Ayan, naturally. Ibig sabihin, likas sa kanya. Yung charisma na yun, ano ba merong charisma? Mapang-akit ba siya? Or sa pananalita, sa mga gawa? No? That makes them able to influence other people and to attract their attention. No? Mapang-attract na attention. Wow! Uy! Sis Bel, mukhang bago yan. Ano ba yan? Magkano ba yan? Ayan, di ba? May mga ganyan. So, merong mga charisma ang bawat tao, no? Sa pagbebenta. Like, for example, sa akin, no? Merong, kapag nagbenta ako ng forklift, no? Minsan, dumadaan din tayo sa pakit-cute. Pa-cutie-cutie. Pero, alam nyo yun, hindi mo maalis sa isang sales person na kung paano ka mag-deliver, no, ng iyong produkto, no? Paano siya ma-amaze sa binebenta mong produkto. Pero minsan mga kapatid, ito, take note na kapag tayo parang iniisip natin tong charisma na to parang wow, parang meron ako nitong charisma na to, na kayang kong bumenta ng 10 produkto sa isang linggo o sa isang araw. Wow, biglang minsan lumalabas yung ating yung pagiging mapagmataas, no? Minsan nagiging simpleng maging mapagmataas tayo. Pero alam mo 'yon, dapat titignan din natin, titimbangin natin minsan yung charisma na meron tayo parang baka sumusobra na. Ayan, kaya dapat mga kapatid, titignan din natin. Let us balance those things mga kapatid. Yun, sino nga ba rito makapagsasabi na ako tama yung ginagawa ko, magaling ako, no? May charisma ako. Yes, may tama ako. Ayan, tama ako sa lahat ng aking pamamaraan. At kaya kong baguhin yung isang pag-iisip ng tao para siya ay maakit ko. Ayan. Can anyone, mga kapatid, honestly ito, honestly, can anyone tell me sino rito yung merong charisma na tinatawag, no, sa pagdidesisyon? Ayan, sino kaya? Yes, mukhang marami kayong charisma. Ayan, thank you Lord. At siguro may mga natatago, ayaw lang talaga ilabas. Ayan, thank you Lord. At salamat sa Panginoon. Thank you, Jesus. Alam nyo ba, pero sabi rito mga kapatid, without God, no, you cannot boast anything, you cannot say something na, ito nagawa ko naman tong bagay na to dahil sa aking sariling kakayanan. Dahil sa aking sariling pagod, dugo ang aking ibinuwis, no? Dugo ang tumagak. Kaya, mga kapatid, minsan nagiging proud ang isang tao dahil sa sarili niyang sikap, no? Without honoring God, mga kapatid. Pero alam nyo ba, sabi rito sa Romans chapter 3, verse 22, we are made right. We are made right. Ibig sabihin, tama yung pagkagawa sa iyo ng Panginoon, no? Walang mali. At kung minsan naiisip natin sa ating sarili, pag-aarap tayo ng sa salamin, bakit ganito yung itsura ko? Bakit ganito ako? Hindi ako katulad ni Ronnie Ricketts, no? Ni Aga Mulak, no? Yung mga hindi ako ganun kagwapo, bakit ganun? Pero sabi rito sa Romans chapter 3, we are made right. Tama yung pagkagawa sa atin ng Panginoon. At by placing our faith in Jesus Christ, sabi ron, no one, no, could ever boast. Pero everything around us, mga kapatid, ginawa ng Panginoon. He made us perfect. Tama yung pagkagawa sa ng Panginoon. So, when you realize to yourself na parang may mali sa akin, or may mali sa itsura ko, mga kapatid, tama yung pagkagawa sa ng Panginoon. No?
Because God is a gracious God. God is a wonderful God. Alam nyo ba, sabi ni Paul dito sa sa kanyang salita, sa sinabi niya, Paul was anointed by the Holy Spirit, and sabi niya ron, we are made right with God so that no one can boast. You see mga kapatid, dito everyone has a gift. Meron bawat isa na talentong sumayaw, kumanta, ability to memorize verses, napakaganda niyan mga kapatid. Pero those ability are the gift that came from God, What amazing gift and what amazing talent you have. Can you write down dyan sa ating chat box, what are your abilities, what are your talents mga kapatid? Yes, sasabihin mo sa sarili mo, magaling ako mambola. Nabola ko yung kliyente ko sa pagbili ng aking produkto. Yes, napaniwala ako yung boss ko na kahit mali ako, na-correct ko yung aking sarili. Then, sasabihin mo sa sarili mo, I can do things. At dito, you will build up to yourself na yung confidence sa sarili mo without the confidence that coming from God. Dito mga kapatid, sinasabi without acknowledging our Lord. Sapagkat, alam niyo yun, yung talent na meron ka, yung abilities na meron ka mga kapatid, some people don't think mga kapatid na sa kanila nang galing yung talento na yun with their own strength without knowing that the Lord God gave them ability, gave them wisdom, knowledge, lahat ng yan ay nanggaling sa Panginoon. So dapat lang na ibalik natin mga kapatid yung credit sa Panginoon. At let us talk about yung charisma. Ayan. Yung charisma mga kapatid, sabi rito, sa Hebrew word is charis, meaning gift or divine favor from. At charisestai ang tawag. At dito mga kapatid, sabi nga doon, it is a gift. It is a gift that is a grace that coming from God. Many of us, syempre, we can offer things, we can offer gift to our beloved wife or to your friends kapag may birthday, may mga occasions, you can give, di ba? You can give them a present, But the gift from God is the unmerited favor or unmerited gift, At dito mga kapatid, para daw kanino? Yung unmerited gift na yun. Para sa atin. Those people, people who is undeserving. Hindi tayo deserving na bigyan ng regalo. Alam mo yun? Alam mo na sinabi ng sa salita na we are not deserving, but the Lord God provide those things for you. At gusto ng ating Panginoon na maintindihan at maunawaan mo to, that charisma is a free gift. At simple word, but it's a meaningful word, and it is a wonderful word na tinatawag. Marami sa atin ina-abuse yung charisma, but the real charisma is the gift that comes from the Lord. And sabi mo, it is necessary ba, Brother Huge, na or it is required na matutunan to o yung salitang charisma na yan? Let us talk about this mga kapatid. I want to give you this point number 1. The point number 1 that we talk about regarding charisma mga kapatid is the gift of righteousness. The gift of righteousness offered by the Lord Jesus, binigay sa atin ng Panginoon, binigay ng Diyos para sa atin, yung righteousness na to. Sapagkat hindi mo mapupulit yung righteousness sa tabi-tabi.
at hindi mo ma-acquire yan sa iyong sarili, sa iyong sariling sikap, no? You cannot earn it, you cannot strive it, but it is a free gift from God. Sabi dito sa 2 Corinthians 5 verse 21, mga kapatid, where God made Christ, who never sinned, no? Hindi nagkasala ang ating Panginoong Jesus. And to be the offering for our sins so that we could be made right with God through Christ. Alam niyo yun na hindi nagkasala ang ating Panginoon pero tinuring siyang makasalanan at nakisalamuha siya sa atin kahit na tayo ay makasalanan. So, syempre, kapag ang isang tao mabait, sumama sa isang grupo na hindi mababait, mga kapatid, kinukonsider din yun na hindi mabait. Pero, without knowing that this person, this God of ours is never been sin. No? Hindi siya nagkasala. Hindi siya nagkaroon ng pagkakasala sa Ama. Sapagkat He knows what is right. He is righteous. Kaya binabahagi itong righteousness sa atin ng ating Panginoon. No? Jesus, sabi ron, completed His work. No? He completed His task. No? Totoo ba na kinumpleto ng Panginoon yung kanyang gawa? Yes. Sabi nga ron, He completed His work. Sabi nga niya sa salita niya, no, na nakapako siya sa krus, it is finished. It is done, mga kapatid. Kaya, no one can boast at wala tayong pwedeng gawin, no, para sa maipakita natin na sa ating Panginoon na karapat dapat ako, no, na makakarating sa kalwalatian ng ating Panginoon, no, magkaroon ng kalwalatian ng Diyos. No, we cannot boast anything. But Jesus said, no, it is finished. But alam niyo ba yung mga kapatid, when Jesus said it's finished, pero mga kapatid, He finished His task. Pero yung para sa iyo, mga kapatid, hindi pa siya tapos. May binabago pa ang ating Panginoon. No? Kaya patuloy lang din tayo sa mga ginagawa natin. No? Sa paglilingkod, at kung ano man yung ministry na kinabibilangan mo, continue to serve God. There is nothing you can do for yourself to earn this kind of wonderful gift na binibigay ng ating Panginoon. It is the offering that comes from the Lord. It's a gift. No? And anong yung pwede ba nating gawin? Ano yung pwede nating part? No? All you need to do, mga kapatid, is to accept Jesus into your life. All you need to do is to honor Jesus into your life. All you need to do, mga kapatid, is to follow Jesus into your life. No? He will guide you, He will direct you, and that is the wonderful gift, a wonderful charisma that the Lord wanted you to know. No? We need to honor God, and we need to be responsible in everything. Mga kapatid, alam niyo na dapat sa sarili natin maging aware tayo, no, sa mga bagay na kung ito ay mali, syempre dapat nating iniiwasan din yon. At we need to be responsible for our home, for our kids, for our families, for our yung workplace natin. Mga kapatid, dito mga kapatid, some people considered Christ is also a sinner, but alam niyo yun na tinuring siya makasalanan pero wala siyang pagkakasala sa anumang bagay, no? At siya tinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa kanya, mga kapatid, ay tayo ay maging matuwid upang tayo ay makaharap sa Diyos, no? And give His life, and God gave His only Son for us to reconcile with God.
Mga kapatid, this is the unmerited favor of God. Kaya, mga kapatid, katulad ni Abraham, ni Zachariah, they considered as righteous, but sinasabi ron, pero nagkasala rin sila. But they honor God. They follow God. They worship God. So, they can also considered a righteous person. At gustong may ba yun, mga kapatid, na tawagi kang righteous, no? And syempre, hindi sa sarili nating kakayanan, pero with God, blessings, no? Na dito, ginaguide ka ni Lord, ano yung tama, ano yung mali, ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong unahin. So, sinasabi ron, God can give you the righteous things, the gift of righteousness. And dito, kailangan pa ba natin pag-usapan yung mga bagay pa na yung sinasabi na charisma? Alam nyo, mga kapatid, it is necessary na maintindihan at malaman natin tong charisma. My point number 2 is the charisma is gift of salvation. A gift of salvation that comes from God. Sabi rito sa Ephesians 2 verse 8 to 9, for by grace, no, kaninong grace? No, sa Panginoon ang gagaling. You had been saved through faith. No, kanino yung faith? Tayo, nananampalataya tayo sa Panginoon, na tayo ay babaguhin, na tayo ay kapag nanampalataya tayo, syempre nandun yung dedication sa ating sarili para sa Panginoon, di ba? And this is not your own doing. This all are come from God. No? Nanggaling lahat sa Panginoon. Kaya we cannot boast anything. There is nothing you can do for yourselves to earn this wonderful gift. Because it is complete. It is finished, mga kapatid. Done. The work of God. Pero alam niyo yun nga yung kailangan nating gawin is to accept God. No, there's nothing we can do. Philippians chapter 1 verse 6, being confident of this, that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Jesus Christ. Amen. Thank you, Lord. At alam niyo na for me, mga kapatid, it's very necessary. It is very important na maintindihan at malaman natin itong charisma na to. A wonderful gift of God. A wonderful gift of salvation. And my point number 3, mga kapatid, gift of eternal life. In Romans 8:10, and Christ lives within you. So even though your body will die because of sins, the Spirit gives you life because you have been made right with God. Amen. Alam niyo, mga kapatid, the Spirit of God testifies that our spirit is working in progress, na parang wala kang pwedeng gawin, no, na ipagmamalaki mo pa rin. But in salvation, in terms of salvation, in terms of eternal life, no, yung ating Panginoon pa rin ang pinaka daan. Siya pa rin yung ating titignan. Siya pa rin yung ating magiging gabay, yung Holy Spirit, no. Sa buhay na ito, mga kapatid, talagang marami mga gawa ng makamundong bagay. Nandito yung pagmamataas, nandito yung bagay na ayaw ng Panginoon. Gusto ng Panginoon na yung mga bagay na ayon at patungkol sa Kanya. At sa Kanyang palatuntunan na tayo ay makabilang. At gusto ng Panginoon na tayo, kapatid, bilang isang tao, bilang isang mananampalataya, no, bilang isang Kristiyano, gusto ng Panginoon na yung gift na ibinibigay ng ating Panginoon readily available. Gusto ng Panginoon na sa bagay na ito pagkatiwalaan natin ang ating Panginoon.
Maraming tao na nagtitiwala sa kanilang sarili, pero dito maraming tao na nawawala yung direction. Napupunta sa iba, napupunta sa mga maling gawa. At dito, kapag ka nagpatuloy, mga kapatid, tunay na nadidisconnect sila sa Panginoon. Parang yung buhay nila ay nalalayo sa Panginoon. At ayaw ng Panginoon na tayo ay mapalayo sa Kanya. Gusto niya, lagi tayong mapalapit. Ano man yung pagkukulang ng ating mga kapatid, ating mga kapitbahay, ang katrabaho mo, mga kapatid, let us always focus dun sa ating Panginoon. Yun yung gift na binibigay ng ating Panginoon nandyan. Gusto niya na maintindihan at malaman mo ang gift na ito ay para sa ating lahat. Dahil mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya God is a wonderful God. God is our sovereign God. No one can ever be higher than Him. Siya lang yung pinakamataas. So, dito mga kapatid, Diyos lang ang naunang nagbigay ng pagmamahal, kaya tayo nakakapagmahal. Kaya dito mga kapatid, gusto ng Panginoon na sa bawat pagkakataon na tayo ay nakaka-experience ng mga bagay na bigla na lang nagbo-boast up, or yung ating sarili para na lang biglang naiinis. Gusto ng Panginoon na maintindihan mo, there's a Holy Spirit na you can talk to. Pwede mo siyang kausapin. Pwede kang humingi ng tulong sa banal na Espiritu. Kaya mga kapatid, alam ko na marami tayong mga bagay na gusto maintindihan at malaman. Alam mo ba, yung sinasaliksik mong knowledge, minsan taliwas, sapagkat hindi nakadirect, hindi tayo nakakonect dun sa ating Panginoon. Kaya dito gusto ng ating Panginoon na lagi tayong mapalapit. Sa bawat oras, we should acknowledge God, all that He has done for us. Maraming bagay na ginawa ang ating Panginoon para sa atin. At yung binuwis ng ating Panginoong Hesus ang kanyang buhay para sa atin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. What a wonderful gift of righteousness. What a wonderful gift of salvation. What a wonderful gift of eternal life in heaven with Him. Mga kapatid, gusto mo bang ma-experience yun, kapatid? Gusto mo bang makapiling mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat? Gusto mo ba na maintindihan mo yung kaparaanan niya? All we need to do is to accept Jesus into our life. And it is impossible to do things without God. And if we can do things without God, we can easily say to ourselves that I've done this. I made it this for myself. I can do things by myself. Without acknowledging God, mga kapatid, the one who give you life, the powerful God who gave this thing to you, lahat ng mga possession mo, kapatid, lahat ng abilities, lahat ng gifts na meron ka, talent na meron talent ka, sa Diyos nang galing yan, kapatid. And those gifts, kailangan natin pagpasalamat yan sa Panginoon. And there are many times na hindi tayo nagpapasalamat. Kaya, mga kapatid, now is the time to ask forgiveness. Now is the time to ask God. We should repent. We should ask God for, sabihin mo, you need to say sorry to God. Hindi ka kailangan na magmataas sa Panginoon. Kailangan mo lumapit sa Panginoon. You need God into your life. Kaya, mga kapatid, right now, kung nangungusap sa iyo ang Panginoon,
At dito sinasabi ng Panginoon, humingi ka lang ng tawad, anak, babaguhin kita. Kaya right now mga kapatid, sabihin mo, ibukas mo yung iyong bibig at nagmumula sa iyong puso, sabihin mo, my sovereign Lord, my Jesus, my Savior, forgive me. Please forgive me, Lord God, for my wrong attitude. Please forgive me for all my mistakes. I am well aware of all my sins, O Lord. I am deeply sorry for everything. I open my heart. I welcome you, Lord Jesus, as my King and Savior. Please transform me. Father God, thank you for your forgiveness, and thank you for your love and mercy. Thank you for this gift, O Lord, this wonderful gift. Gift of righteousness, gift of salvation, and gift of eternal life. Thank you, Lord Jesus. All these things we bring to you in the name of Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Glory be to God. Sabay ka ba, kapatid, sa ating panalangin? Alam mo yun, kung sumabay ka, pinapatawad ka na ng ating Panginoon. God already forgave you. At gusto ng Panginoon na magpatuloy ka. Gusto ng Panginoon na makasama ka niya. Sama ka sa amin sa mga gawain namin dito sa Jesus Camping Church. At sa lahat ng gawain ito, ibe-bless ka ng Panginoon at tuturuan tayo unti-unti sa pagbabago at paglago sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen! Thank you, Jesus! Yes! Let us pray one more time, Heavenly Father. Thank you, Jesus, for all the blessings, for all the gifts you have given us, Lord. You are so wonderful, and we are amazed by your work, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. At bless us, O Lord. Sa aming pamumuhay, Panginoon, guide us, O Lord Jesus. Teach us, O Lord God. At kami magpapaturo sa iyo, Panginoon, na kahit anong turo ito, Panginoon, ay aming tatanggapin. Ito man ay maging masakit, Panginoon, sa amin, Lord. Ito'y para sa aming pagtuturo, sa aming pagtutuwid, Panginoon. Maraming salamat po, and bless these people, Lord God. Transform your nation, Lord Jesus. Tulungan mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin na makapanatili, Lord, sa paglilingkod. Anumang hirap ang aming daranasin, Panginoon, Ikaw ay kasama namin. Ikaw ang bibigay sa amin ng kapahingahan. Ikaw ang magbibigay sa amin ng mainam na batisan. At sa iyo, Panginoon, kami magtitiwala at kami ay, Panginoon, ay sasamba at magpupuri sapagkat Ikaw ang Diyos. Mula noon, ngayon at magpakailanman. Anumang sakit to, Panginoon, Lord, in the name of Jesus, pinapagaling mo na, Panginoon. Tulungan mo siya man ng palataya na ikaw lang, Panginoon, ang may kakayanan na magpagaling. Anumang sakit, Panginoon, maging ito man ay malubhang sakit, kaya mo itong pagalingin. Kung ang mga tao ngayon bulag, pipibingi, Panginoon, binigyan mo sila ng paningin, sila'y nakalakad, sila'y nakarinig, Panginoon. It is possible, Lord, na itong taong itong ngayong, Panginoon, ay iyong pagagalingin. Salamat, O Lord, sa mga pinagaling mo rin, Panginoon, at sa mga pagagalingin mo pa. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay makapangyarihan. Alam namin ito, Panginoon, sapagkat nananatili ang banal na Espiritu, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu sa aming buhay. Panginoon, tulungan mo kaming baguhin. Tulungan mo kami makalakad na may kabanalan. Salamat sa iyo, Panginoon, at pinupuri ka namin, O Diyos, aming makapangyarihan Diyos. In Jesus' name. Amen! Praise the Lord! Thank you, Jesus.
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Glory be to God. At salamat sa ating sa ating gawain dito sa OPM. At na-bless ka ba mga kapatid? Magpatuloy ka lang. At huwag kang hihinto. Kung ikaw ay first time, you need guidance, no? Dun sa mga godly people, yung mga nag-invite sa'yo, mga kapatid. At tutulungan ka nila at gag-guide ka ng Holy Spirit. Basta ilaan mo lang yung oras mo sa pananalangin at pagbabasa ng salita ng Panginoon. At ikay tuturuan ng ating Panginoon. What a wonderful God. What a wonderful blessing. What a wonderful gift. Our Lord Jesus. Kaya, mga kapatid, sumabay ka ba sa panalangin? Nagpuri ka ba? At na-bless ka ba sa gawain ito? Kung ikaw ay na-bless, kumanta at nagpuri sa Panginoon, mga kapatid, let us declare, I am a child of the Most High God. I am blessed. I am full of wisdom, full of power, full of potential. I can do all things. I will overcome. I have a great destiny in Christ. I believe it and I receive it. In Jesus' name, amen. Power in you, Messiah. That is our Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords. Ayan, salamat sa ating sa pag-join nyo sa amin dito sa OPM, online prayer meeting. Ayan, tomorrow mga kapatid, antabayan na natin si Brother JB. Ayan, good night to all. God bless you all.